magdangal magpakailanman. Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang mapapakitununguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kaniyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamang sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan niyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat at sumusunod sa Kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote
ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Matapos ang atin pong mga gawain, mga pagnonobena, kapistahan ng Santo Niño, ngayon ay muli nagbabalik tayo sa mga gawain ng ating pong Panginoong Hesukristo, kung saan ay binibigyan tayo ng Ebanghelyo natin ng aral na dapat nating unawain. At nawa, mahalaga na binubuksan natin ang ating mga isipan, dahil kahit paulit-ulit na ibinibigay ito, paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit na naririnig, lagi pong mayroong aral na matututunan natin. Lalo pat sa ating mga
ginagawa dito sa simbahan. Marami po sa inyo ay miyembro ng organisasyon o kasapi ng mga ministries ng simbahan na hindi tayo, kumbaga, lumalakad tayo. Hindi tayo pumipirmi lang, kundi yung paglalakbay natin ay nagpapatuloy. So, ibig sabihin, sa paglalakbay, meron laging bagong experience. Meron laging bagong natututunan, bagong nararanasan. Yung iba sa inyo, talagang bata pa lang, nandito na. Talagang medyo kailangan din nating tingnan ano ang tawag ng panahon, ano yung mga pagbabago na nangyayari sa paligid, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi maging sa lipunan. Kailangan natin namumulat ang ating mga kaisipan. Nang sa ganon talagang nagsaswak din kung ano ang inihahatid na mensahe sa atin ng mga salita ng Diyos. Mahirap yung mapirmi tayo, ay hindi, ito na yung aming ginagawa, bata pa ako, ito na. Kasi minsan nagtatalo yung tradisyon, yung kultura natin, na kapag mayroong bago na nai-introduce, ay medyo nagre-react yung ating kalooban dahil matagal na nga natin itong ginagawa. Pero yung tanong nga, nauunawaan ba natin ang lahat ng ating pong ginagawa kahit na sabihin natin, kinalakihan na natin ito? Naiintindihan ba natin? Marahil, ito yung paanyaya sa atin ni Jesus ngayon, Hindi lang tayo gawa ng gawa, kasi baka nagiging routine na lang, nagiging gawain na lang na hindi natin inuunawa. Minsan tayo mismo, tigas ng ulo natin. Pag bibigyan tayo ng katisismo, ayaw natin. Hindi tayo dadalo kasi para sa atin, alam ko na yan kasi ito nga yung ginagawa namin . Kaya yung tungkol sa usapin nitong pag-aayuno, gumagawa sila ng pag-aayuno, pero yung resulta ng pag-aayuno ay hinahanap naman sa atin. Ayuno tayo ng ayuno, pero yung pagbabago, kaya nga di ba pa nag-aayuno, bahagi niyan yung sakripisyo, bahagi niyan yung paghingi natin ng tawad, bahagi niyan yung pagbabago natin. Kaya ngayon, sabi ng mga alagad ng mga Pariseo, bakit kami nag-aayuno? Bakit sila hindi? Nagre-react sila ngayon. Kasi dapat sila din mag-ayuno. So ito yung aral na ibinibigay ni Jesus sa kanila. Hindi inaalis ni Jesus ang pag-aayuno, kundi kumbaga inilalagay niya sa tamang konteksto, inilalagay niya sa tamang panahon. Kaya nga sabi, wag wala na yung ikinasal, saka sila mag-aayuno. Kasama nila si Jesus, kasama nila ang Panginoon, dito ang panahon ito para matuto, mag-aral, makasama siya. Pag alis niya, saka sila mag-aayuno. So hindi binabago, hindi inaalis ni Jesus yung kanila pong mga pagdidisiplina. Kasi nga bahagi ng disiplina ng tao, spiritual discipline, ang pag-aayuno. Pero kailangan na uunawaan at naiintindihan natin. 2 buwan na lang mula ngayon, papasok na naman tayo, o 1 buwan na lang, papasok na naman tayo sa panibagong panahon, yung tinatawag nating Kwaresma. So lalakbay na naman tayo. Kaya parati na tayong ihahanda naman ni Jesus sa pagpasok dito. At nawa, gaya ng nasabi ko, sana buksan natin lagi ang ating mga puso't isipan sa mga bago nating matututunan. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo, upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating pong itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito'y naway. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngunit sa lahat